Nang itinakda pala ng Diyos na mangaral ng tunay na ebanghelyo sa panahong ito ng kawakasan, ay walang iba kung hindi ang kaharian, na yun nga po ang iglesia. Kagaya po doon sa mga talatang binasa kanina. At yung iglesia na siyang kaharian, yun nga po ang pinaghaharian ni Kristo. Kaya nga, pagkaayaw sumunod doon sa aral, sa loob ng kaharian, yung ayaw magpasakop, ipinapapatay po yun ng Panginoong Hesukristo, yun nga po yung ipinatitiwalag. Kasi hindi siya sumusunod at hindi siya nagpapasakop doon sa kaharian na siyang iglesia nga po ng Diyos. At doon po ginagawa din yung paghatol sa loob mismo ng kaharian sa iglesia. At yung pong ebanghelyo naman na ipinangangaral ng kaharian na iglesia ng Diyos, yung sinasabi pong ebanghelyong ito, yung tinutukoy ng Panginoong Hesukristo, hindi po basta ebanghelyo lang na naturingan, kagaya ng ginagawa ng mga masamang mga nangangaral ngayon. Meron silang sarili nilang ebanghelyo na itinuro nila sa mga tao, kagaya ng ebanghelyo ng Katoliko, ebanghelyo ng Saksi, ebanghelyo ng mga Mormons. Yun ay gospel nila, other gospel po. Ang tawag doon ay San Pablo. At yun ay ipinatatakwil kasi hindi yun ang ebanghelyo na itinuro ng Panginoong Hesukristo. Kaya huwag man lang batiin pagka pumunta sa'yo yung merong ganong dala na hindi tunay na ebanghelyo, kung hindi ibang ebanghelyo, huwag nating pansinin, huwag nating i-entertain. Kasi po, ang dapat na maipangaral at ang tungkuling ipangaral ng iglesia na siyang kaharian ay ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Paano natin masisigurado na yun nga ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo? Yun po yung nanggaling dun mismo sa mga eyewitnesses, dun sa mga apostol na nakakita at nakarinig. Yung nanggaling kay San Pablo, yung siguradong ebanghelyo. Yun po ang ibinabalita nila sa atin. Kaya pagka tayo ay tatanggapin natin yung ibinabalita nila sa atin na ebanghelyo, yung aral na narinig nila at nakita nila sa Panginoong Hesukristo na siya namang isinulat nila, pag yun ang ating tinanggap, magkakaroon tayo ng link sa kanila. Magkakaroon po tayo ng kaugnayan sa kanila. At the same time, magkakaroon din po tayo ng authority. Kasi, kung tayo ay susudlong sa kanila, ang sabi po ni San Juan, upang magkaroon kayo ng pakikisama sa amin, yung aming ibinabalita sa inyo, ang aming nakita at narinig, siya namin ibinabalita sa inyo, upang kayo naman magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay mapakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Hesukristo. Kaya pagka po yun mismong ibinabalita ni San Juan at ng mga apostol, ang tinanggap natin, magiging ma-affiliate po tayo sa kanila, magkakaroon tayo ng kaugnayan sa kanila, and yun po ang magbibigay sa atin ng autoridad para naman sa panahong ito, yung tinanggap natin na yun sa kanila, yun po ang maipangaral naman po natin. At maliwanag po yun, naintindihan namin na yung kaharian, yun nga po ang iglesia, at sa iglesia may paghatol ng ginagawa ngayon, naghuhukom na po ngayon pa lang sa loob ng iglesia ng Diyos, para hindi na makasamang hatulan ng sanglibutan. Kaya pagdating ng Panginoong Hesukristo, wala nang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Yun po yung mga natatandaan ko po kanina. At pagka ikaw basta kasama ka dun sa katawan, may autoridad ang katawan, patunayan mo lang nakasangkap ka ng katawan, yung autoridad na yon tatagas din po sa iyo. Ayun po, at dun po nahinto kanina dun sa aalisin ang kaharian. Tapos ibibigay sa isang bansa. Ang tanong ko sa'yo, saan aalisin ang kaharian? Sabi po dun sa Mateo, kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Ang pagkakaalam ko po dito, aalisin
Saan aalisin ang kaharian? Aalisin po sa Israel. Mga kapatid, kung panahong nandito sa lupa ang Panginoong Jesus, ang kaharian nasa Israel. Tama po. So, natupad na yung utos na dumating nawa ang kaharian mo. Opo. Dahil nasa Israel na nga nung nangaral ng Panginoong Jesucristo. Pero meron siyang isang masaklap na balita para sa mga Israelita. Aalisin ng wika sa inyo ang kaharian at ibibigay sa isang bansa na nagkakabunga. Ang ibig sabihin, hindi nagbunga ng inaasahan ng Diyos na bunga ang kanyang paghahari sa Israel. Bakit niyo po sinabing hindi nagbunga ng inaasahan ng Diyos na pagbubunga ng inaasahan niya sa Israel? Eh kung nagkabunga, bakit naman aalisin para ibigay sa isang bansang nagkakabunga? Tama po. Basahin mo Isaias, Kapitulo 5, versikulo 1. Paawitin ninyo ako sa aking pinakamamahal, ng awit ng aking minamahal tungkol sa kanyang ubasan. Ang aking pinakamamahal ay may ubasan sa isang mainam na burol. At kanyang binangbangan ang palibot at inalis ang mga bato. At tinamnan ng piling puno ng ubas. At nagtayo ng isang moog sa gitna niyaon. At tinabasan din naman ng isang pisaan ng ubas. At kanyang hinintay na magbunga ng ubas at nagbunga ng ubas gubat. At ngayon, o mga nananahan sa Jerusalem at mga tao sa Huda, hatulan ninyo, isinasamo ko sa inyo, ako at ang aking ubasan. Ano pa ang magagawa ko sa aking ubasan na hindi ko nagawa? Ano't ng aking hinihintay na magbubunga ng mga ubas, nagbunga ng ubas gubat. At ngayon aking sasaysayin sa inyo ang gagawin ko sa aking ubasan. Aking aalisin ang bakod na siit niyaon at sasalantain. Aking ibabagsak ang bakod niyaon at mayayapakan. At aking pababayaang sira. Merong inaantay na bunga ang Diyos sa kanyang ubasan, kapatid na Luz. May hinihintay po siya. Naating ba ng ubasan yung hinihintay ng Diyos? Hindi po. Kaya, ang sabi ng Panginoong Jesus sa Mateo, in a prophetic language, sabi niya, therefore I say unto you, the kingdom of God shall be taken from you and given to a nation bringing forth the fruit thereof. Maliwanag na kaya aalisin ang kaharian sa Israel. Hindi na atin ng Israel yung inaasahang bunga ng Diyos para sa Israel. Nakuha mo yung punto doon, Sis Luz? Opo, maliwanag po. Ang ibinunga ng Israel, generally speaking, ubas gubat. In spite of all the efforts of God in the kingdom of Israel, or in the nation of Israel, all the efforts, ranging from the time of Moses until the time of the Lord Jesus Christ, those efforts did not bear fruit as expected of God or as expected by God. The fruits that were expected to be seen among the Israelites to whom the kingdom of God was first given was not realized.
That's why the prophetic pronouncement of the Lord is, God shall take the kingdom from among the Israelites, and God shall give it unto a nation, bringing forth the fruits thereof. Kung maiintindihan sana ninyo, mga kapatid, may inaasahang bunga ang Diyos sa Israel. Ang kanyang ginawa, napakatagal na panahon mula sa kay Moises. Mula noong 430 taon na sabihin ng Diyos kay Abraham na yung kanyang magiging binhi ay mapupunta sa ibang bansa, maaalipin, tapos ay aalisin niya ron. At magitan ng pagsusugo niya kay Moises, inalis niya sa pagkaalipin ng mga Israelita. Sinubuan niya ng mga propeta, mga hukom, mga hari. Pero ang Israel patuloy na gumagawa ng labag sa Diyos. There is not a history written about the Israelites that 100 years had passed that they are obeying God's law. Kung minsan sa pagkaraan ng 10 taon, gagawa na naman sila ng masama. Pagkaraan ng ilang taon, gagawa na naman sila ng masama. All throughout the history of the Israelites as a people, lagi nilang binibigo ang Diyos sa kanilang ginagawang masama hanggang sa dumating si Kristo. And the worst is, pagdating ni Kristo, pinatay nila si Kristo. Kaya, sabi ng Panginoon sa Kristo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos, ibibigay sa isang bansa na nagkakabunga. Yung bansa ngayon na pagbibigyan ng kaharian kung saan malalagay yung kaharian ng Diyos, ang mga ngaral ng Ebanghelyo bago dumating ang wakas, sabi, ipangangaral ang Ebanghelyong ito ng kaharian. O di meron palang kaharian bago dumating ang wakas, may kaharian. Bakit? Kasi kahit sinalis sa Israel, ibinigay naman sa isang bansa. Tama ba yun, Sis Luz? Tama po. Nakakasunod ka ba dun sa diwang gusto kong makita mo, kapatid na Luz? Opo, awa ng Diyos, nakuha ko po yun na may kaharian noong una sa Israel, pero inalis sa kanila. Ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. At yung sinasabi po sa Mateo 24:14 na ipangangaral ang Ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy darating ang wakas. Meron po palang kaharian ng Diyos bago dumating ang wakas. Doon nga po sa napagbigyan. Kung merong kaharian ng Diyos na naririto sa lupa bago dumating ang wakas, yung kaharian na yon ang mangangaral ng Ebanghelyo sa buong sanlibutan sa pagpapatutuo sa lahat ng bansa pagkatapos dadating na ang wakas. Kung naiintindihan mo yun, meron ka pang isang diwang makita dapat doon na bago dumating ang wakas, ang karamihang bansa, walang tunay na Ebanghelyo sa kanila. Tama po. Wala po sa kanila. Ibig sabihin, ang maraming bansa, bago dumating ang wakas, walang tunay na Ebanghelyo. Kasi hindi naman tunay na Ebanghelyo pinangaral ng Katoliko, ng Mormons, although they claim, although the Catholic Church claim, inaangkin ng Iglesia Katolika, na ipangaral na raw nila ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan. Ganon din ang Saksi ni Jehovah. Sabi ng Saksi ni Jehovah, naka 98% na kami ng buong sanlibutan na pangaralan na namin.
Sinabi nila yan as early as the 1960s. Kung talagang naipangaral na ninyo yung tunay na ebanghelyo, dapat matagal nang nagwakas. Kasi pagka nagkaga yun, sabi ni Kristo, darating na wakas. Ano ba ang pinangaral ninyo? Sa maraming bansa, ang Katoliko, ang Mormons, ang Iglesia Sabadista, del Septimo Dia, etc. Ang ipinangaral nila hindi tunay na ebanghelyo kasi kung yun na nga ang tunay na ebanghelyo, dapat ang logic, dumating na yung wakas. Bakit hindi dumadating ang wakas? Kasi hindi naman yung tunay na ebanghelyo pinangaral nila. At ang isang napakahalagang bagay na dapat maintindihan doon ay sa bago dumating ang wakas, ang maraming bansa hindi nakakaalam ng tunay na ebanghelyo. Kaya lang malalaman nila pagka natupad na yung hula na yung kaharian ng Diyos ang nangangaral ng ebanghelyo sa lahat ng mga bansa. Ibig sabihin, yung lahat ng bansang pangangaralan, hindi pa napangangaralan yun ng tunay na ebanghelyo. At yung ebanghelyo ng pangangaral na totoo, nandoon muna sa isang bansa. Yung maraming bansang pangangaralan, wala pa sa kanila yung tunay na ebanghelyo. Di ba ganun yun? Isus? Tama po yun. Nandun lang sa isang bansa yun, wala sa maraming mga bansa. Kaya lang makakarating sa kanila yun pag ipinangaral na nung isang bansa na yun na nandun sa kanya. Kaya totoo po yun. At pagka naipangaral na niya, doon dadating na talaga ang wakas. Pero ngayon, the fact na hindi pa po dumadating ang wakas, lahat ng nagkiklaim ngayon na naipangaral na nila ang ebanghelyo sa buong sanglibutan, lahat ng dala nilang ebanghelyo puro hindi totoo. Kasi kung totoo yun, sana nagwakas na ngayon. Dahil yun po ang sinasabi na pag naipangaral na sa buong sanglibutan, yung totoong ebanghelyo, dadating na ang wakas. Ba't hindi pa dumadating ang wakas? So sinasabi nilang tagal na nilang napangaralan ng buong mundo, hindi nga po totoong ebanghelyo ang nasa kanila. Ang isang dapat mapansin ng mga kapatid ay, ang isang dapat mapansin, yung pangangaral ng ebanghelyo totoo, ang kaharian ng Diyos ang gagawa nun. Ipangangaral ng ebanghelyo ito ng kaharian. So ang mangangaral ng ebanghelyo, yung kaharian ng Diyos. Asan yung kaharian ng Diyos? Wala naman yun sa maraming bansa. Kasi ang sabi ng hula, aalisin yung kaharian ng Diyos sa Israel, ibibigay sa isang bansa na nagkakabunga. Di ito'y malalagay yung kaharian sa isang bansa. Yung kaharian na nandun sa isang bansa na yun na yun ang mangangaral ng ebanghelyo sa lahat ng mga bansa bago dumating ang wakas. Nagpapakita sa atin na bago dumating ang wakas, ang maraming bansa, wala pa sa kanila yung tunay na ebanghelyo. Nare-realize mo ba yung kaharian na kapatid na Los na sinasabi? There will be a continuity of existence ng kaharian na yon hanggang sa maipangaral ng ebanghelyo sa lahat ng mga bansa. Naituro ko na ito nakaraan. Palagay mo, dumating ang Panginoong Jesucristo ngayon, hindi pa naman naipangangaral sa lahat ng bansa. Yun naman ang katotohanan sa ating paniniwala. Hindi pa naman naipangangaral kasi may bansa nga, hindi naman marating ng ebanghelyo. Mayroong bansa, hindi nga pumapayag pumasok ang Biblia sa kanila. Napakahirap pala na maipangaral ng ebanghelyo sa lahat ng mga bansa. May bansa dominated ng mga religion na hindi naniniwala sa Biblia. Paano yung ipangangaral doon? Ako'y napunta ng Singapore. Gusto kong mangaral. Bawal. Bawal mangaral sa Singapore na yung maglalagay ka ng television, radyo, na mangangaral ka ng ebanghelyo. Bawal yun. Kaya sabi ko, may mga bansa pala bawal mangaral. Paano mo ngayon ipangangaral yung ebanghelyo sa ganung mga bansa? Kaya
nangangailangan ng kaharian para maipangaral. Ang sabi ng Panginoong Hesus, ipangangaral ang Ebanghelyong ito ng kaharian. Ang kaharian ng mangangaral, ibig sabihin, kasama si Kristo rin. Si Kristo kasi yung hari. Hindi mo naman pwede sabihin kaharian, walang hari. So, sa pangunguna ng haring si Kristo, magaganap na maipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng mga bansa, sa buong sanlibutan. Kaya, yan ang ating ginagawa. Pero kung hindi man natin matapos ngayon lahat ng mga bansa, darating yung panahon na kasama natin ang Panginoong Hesus, mangangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng bansa. Kailan yun? Doon sa 1,000 taon. Diba? Ang sabi, maghahari kasama ng kanyang mga lingkod sa 1,000 taon ng Panginoong Hesus. Basahin natin ang Apokalipsis 24. At nakakita ako ng mga luklukan, at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo, dahil sa patotoo ni Jesus, at dahil sa salita ng Diyos, at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man, at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. At sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ayun, maghahari sila, yung mga nabuhay na mga tao sumunod kay Kristo. Nakita ni Juan, sila'y nangabuhay at nagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ibig sabihin, yung palang kaharian will exist until the end of the 1,000-year period. Nakukuha mo yun, kapatid Manus? Opo, Brad Eli, ganun po pala. Yung kaharian na yun ay mananatili hanggang doon sa katapusan ng 1,000 taong sinasabi. At yun nga po yung tiyempo na kung hindi ka man makapangaral ngayon doon sa mga bansang bawal pumasok ang Biblia, pagdating ng panahon na yun na 1,000 taon, sa ayaw nila at sa gusto, makikinig sila sa pangangaral ng Ebanghelyo na gagawin ang kaharian sa pangunguna ng haring ang Panginoong Jesucristo. Ngayon, pagkatapos na maipangaral sa loob ng 1,000 taon pa, din sa mga bansang hindi narating ng Biblia, darating na wakas. Tama? Tama po. Ano mangyayari ba at anong wakas yung darating? Basahin natin ang 15:24 ng unang Korinto. Kung magkagayoy, darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa makatwid bagay sa Ama. Pagkalilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Sapagkat kinakailangan siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Datapat kung sinasabi ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi yaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kanya, kung magkagayoy, ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Ano kapag yung tinutukoy na wakas, wakas ng 1,000 taon. Pagka dadating na yung wakas, ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos. So, samantalang hindi pa natatapos ang 1,000 taon, naghahari si Kristo. Nag-umpisa ang kanyang paghahari sa iglesia sa Israel. Siya'y naghari.
unang iglesia, nung ang iglesia sa Israel ay, ang marami sa Israel ay hindi tumalima, sabi ng Panginoong Jesus, aalisin sa inyo ang kaharian, bibigay sa isang bansang nagkakabunga, di mapupunta sa isang bansa. Yung bansang kinapuntahan, nandun yung kaharian, mangangaral naman yung kaharian ng Diyos na yon sa bansa na yon, mangangaral sa ibang mga bansa. Marami pang bansa kasi wala pa nun talagang paghahari ng Diyos, wala pa yung tunay na ebanghelyo. Tandaan nyo, inumpisahan ni Kristo yan, yung magkatawang tao siya eh. 1:14 ng Marcos, pakinggan nyo. Pagkatapos ngang madakip si Juan, ay napasa Galilea si Jesus, na ipinangangaral ang ebanghelyo ng Diyos. At sinasabi, naganap na ang panahon, at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at magsisampalataya sa ebanghelyo. Kita mo, nung madakip na si Juan, pupugutan na ng ulo, tapos na ang panahon ni Juan, lumabas na si Jesus. Kasi nung si Juan pa nangangaral, hindi pa nangangaral si Jesus eh. Hindi pa siya nangangaral nun. Akala nyo iba, nangangaral na si Kristo. Hindi. Tahimik ang Panginoong Jesus samantalang nangangaral si Juan. Kasi ang nag-i-introduce kay Kristo si Juan. Sabi ni Juan, yung darating sa likuran ko, ay lalong dakila kay sa akin, hindi man ako karapat dapat magkalag ng pampanali ng kanyang sapatos. Eh nung madakit na si Juan, hindi na siya makakapangaral, kinulong na siya ni Herodes, tapos pinaputol ang ulo ni Juan. Lumabas na si Jesus, na napasa Galilea, na ipinangangaral ang ebanghelyo ng Diyos, na sinasabi, naganap na ang panahon, malapit na ang kaharian ng Diyos, kayo'y magsisi at magsisampalataya sa ebanghelyo. So, yung paghahari ng Diyos, nag-umpisa sa pangangaral ni Kristo. Yung pagkaka-establish ng kaharian ng Diyos. Although sa panahon pa ni Juan, nag-uumpisa ng i-introduce ni Juan, pero yung official na pag-uumpisa nangyari sa panahon ni Kristo. Pinapatunayan ng Panginoong Jesucristo yan eh. Sinabi niya, ang kaharian ng Diyos ay dinadahas ng mga tao noong panahon ni Juan. Basahin natin yung talata. Nakaranas ng pagdadahas ang kaharian ng Diyos. Mateo 11:12, kapatid na Luz. At mula sa mga araw ni Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay nagbabata ng karahasan at kinukuha ng sapilitan ng mga taong mararahas. Mula kay Juan Bautista, ipinangangaral na kasi yung kaharian ng Diyos eh. Sabi ni Kristo, mula kay Juan Bautista hanggang ngayon, hanggang nangangaral na siya mismo, ang kaharian ng langit ay nagbabata ng karahasan. Ngayon, nung mangaral siya, tuloy yung karahasan na ginagawa ng mga taong masasama sa kaharian. Yung ipinangangaral ni Kristong kaharian, yun nga yung pagkaka-establish ng kaharian o ng iglesia. Pagkatapos nung bago siya pumanik sa langit, sinabi ni Kristo, aalisin sa inyo ang kaharian, sabi sa Israel, ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Nung maintindihan nga ng mga apostol na mawawala sa kanila yung kaharian, nagtanong pa mga apostol sa 1:6 ng Gawa, kapatid namin. Tinanong nga siya nila nang sila'y nangagkakatipon na nangagsasabi, Panginoon, isasauli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Nagtanong mga apostol, Panginoon, sosoli mo ba ang kaharian sa Israel sa panahon ito? Kasi sinabi niya, alisin sosoli mo rin ba sa panahon ito? Sumagot si Kristo, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o bahagi ng panahon itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Bakit?
ang nakakaalam ng tungkol sa kaharian si Kristo, hindi sila. Anong alam ni Kristo tungkol sa kaharian? Sinabi niya, aalisin sa inyo, dadalhin sa isang bansang nagkakabunga. Dinala ngayon sa isang bansang nagkakabunga. Kaya pagkaalis sa Israel, hanapin mo sa istorya kung nasaan na yung paghahari ng Diyos. Nasaan na yung tunay na iglesia. Maghanap ka, walang available. Maghanap ka. Meron bang available na records that true Christianity have existed when the Lord Jesus Christ ascended up into heaven and came the day of the Apostle Paul? Meron ka ba mababasang istorya after Timothy na nagpatuloy yung existence ng kaharian sa Israel? Wala. Ang hula ay magaganap. Ang hula ni Kristo, pagkaalis sa inyo ng kaharian, bibigay sa isang bansang nagkakabunga. Kaya sa panahon ni Pablo, tinawag na ang mga hintil. Afterwards, sinabi naman ni Pablo, darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral. Pag nagkaroon na sila ng katinantay nga, bubuntun sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling nasasamang pita at hinihiwalay sa katotohanan ng kanilang mga tainga at mga ibabalin sa katha. Kaya ang nadatna ng marami kathana, yung Iglesia Katolika, yung mga iba-ibang iglesia, mga katha-kathana, na wala yung kaharian ng Diyos sa Israel. Pero para mapatunayang totoo ang salita ng Diyos, ibibigay ang wika sa isang bansa na nagkakabunga. At nagkaroon ng katuparan ito. Ngayon ay nagpapatuloy ang pag-iral ng kaharian ng Diyos at sa pamamagitan ng kaharian ng Diyos, maipangangaral ang tunay na ebanghelyo at mag-uumpisa yan sa isang bansa. Walang maraming bansa ngayon na kinaroroonan ng tunay na ebanghelyo. Sa ating panahon, kapatid na Diyos, saan ang gagaling ang pangangaral ng tunay na ebanghelyo? Dito po sa Pilipinas, kapatid na Eli, dahil dito kayo nanggaling at ngayon nandyan kayo sa West, nangangaral din kayo ngayon dyan, dito po nagumpisa sa bansang Pilipinas. So, ang ipinatutunayan lang, hindi naman ang ebanghelyong totoo, nasa iba't ibang bansa na. Kasi nga ipangangaral na sa iba't ibang bansa kung nasa kanila na bakit naman ipangangaral ang hula ni Kristo? Bago dumating ang wakas, ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan, sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa. Di ang karamihan pala sa bansa ay wala pang alam na ebanghelyo, kaya nga ipangangaral Di ba gano'n, kapatid na Luz? Tama po yun. Kaya tingnan natin ang isang collateral na hula, no? Isang hula na kaugnay nito. Punta tayo sa Isaiah 43:9, mga kapatid. Mapisan ang lahat na bansa at magpulong ang mga bayan. Sino sa gitna nila ang makapagpapahayag nito at makapagpapakita sa amin ng mga dating bagay? Dalhin nila ang kanilang mga saksi upang sila'y mapatotohanan o dinggin nila at magsabi, katotohanan nga. Mapisan ang lahat ng bansa. Magpulong ang mga bayan. Sino makakapagpakita ng dati? Sige nga. Magpresenta nga kayo isa-isa. Ikaw, Apon, tayo. Nasa iyo ba yung dating bagay? Ang nandito sa amin si Buddha. Mali yan. Mali. Ikaw, Sina, nasa iyo ba yung mga dating bagay? Yung dating ebanghelyo, yung totoo? Wala Wala, Buddha rin Shinto rin, Shinto. Confucius. And because of Confucius, so much confusions have been made. Kung kita mo iba-ibang bansa,
ikaw Amerika, meron po kami rito. Mormons, galing ho sa amin yan. Tabadista, galing ho sa amin yan. Saksi Jehovah, galing din sa amin yan, din sa Amerika. Napakarami po rin din sa Amerika. Puro naman tarantado mga aral na sinasabi, katarantaduhan. Kaya, isang maliwanag na nung araw, kapatid na Luzano, kung natatandaan nyo, sinasabi-sabi ko, sabi ng mga iba, kapatid na Eli, kung halimbawa sa ibang bansa, meron ka ba kapareho nyo sa atin, bawal ba kaming sumama doon? Pag nakakita kayo ng kapareho ng sa atin, na yung aral na itinutuloy kumpleto, edi, makikisama tayo nun. Sabi ko gano'n. Nung araw yon na hindi ako nakakarating sa ibang bansa, nung nakarating ako mismo, ang nakatiyak na yung ipinangangaral natin dyan, wala dito. Mga kapatid,